Hello guys, good morning po mga kasuki. At ngayong araw nga na ito ay magluto na naman tayo ng masarap na puto cheese. At una nga namin ginawa ay nagready na nga kami ng malaking kawali. Nagtimbang na nga kami ng all-purpose flour. At mga kasuki, pwede rin tayong gumamit ng cake flour, first class, third class na harina. At ang next naman namin na ginawa, nagtimbang na nga rin kami ng white sugar. Mga kasuki, pwede rin namang white sugar ang gamitin natin, nasa sa atin natin kung ano ang gusto natin gamitin. Naglagay na nga rin kami ng powder milk. At ang next naman namin na inilagay ang baking. Ang baking, ito nga ay magkapalsa sa ating niluluto. Ang puto ay hindi lang namin pina-order sa mga tao, kundi nga binebenta rin namin ito sa aming tindahan ng patingi-tingi. Pamamaraang ito nga ay panigurado na mas mabilis nga itong mabebenta. Dahil ito nga ay patok sa lahat, mapabata man o matanda man, mahirap man o mayaman, ay kakayanan nga nila itong bilhin. Sapagkat ang ito nga ay maglalagay na nga kami ng kaunting asin. At ito nga ay kailangan nga natin itong halu-haluin. At sa di nga nakakaalam, bago nga kami magluto ng puto o magtinda nga ng puto, ay nagkaroon nga kami ng pre-taste sa mga kapitbahay. Sa pamamaraan na pre-taste ay tiyak na mas mabilis nilang mapapakalat ang masarap naming puto. Ito nga hinahawi nga namin para nga mailagay namin ang tinunaw nga naming margarine. Dito nga sa tinunaw na margarine ay nailagay na nga rin dito ang kovel. Pinagsama na nga namin ito para nga isahang lagay. At ang next naman natin na ilalagay ang tubig. Bali na sa may 3 latang tubig nga nilagay nga namin dito. Nang mahalo na nga natin ito na mabuti, kailangan na nga natin itong salain. Pinasala nga natin ito para nga maging pino at mawala nga ang buo-buo. Ang puto nga ay kadalasang gawa sa flour, sugar, baking powder, egg, evap, milk, butter, vanilla at keso. Kaya nga napakasarap, lalo na kapag kumpleto nga ito. At sa pagkatang ito nga ay nilalagyan na nga namin ito ng kulay. Kailangan na nga rin namin maglagay sa mga hulmahan. Ang recipe nga na ito ay pinakasimpleng paraan na pagluluto nga ng puto. Hindi na nga ito kinakailangan ng oven, basta't may steamer ka o kahit na anumang kaldero na pwedeng pasingawin ay maaari ka makagawa ng simple at masarap na puto. Pag kumulo na nga ang tubig, saka ipatong ang tray ng steamer kasama nga ang mga nakasalangsang na puto. Huwag nga rin natin kalimutan maglagay ng puting clothes or top ng steamer o takpan para nga hindi ito matuluan ang puto ng tubig ng steamer upang hindi nga mahilaw o masabawan ng puto na ating niluluto. Steam po natin ito ng 10 o 15 minutes sa tamtamang apoy. Takpan nga natin ito na maigi at huwag natin sisilipin hanggang di pa umabot sa 10 minutes para nga hindi ito mahilaw. At para malaman kung luto na nga, tusukin natin ang kita ng puto ng toothpick. At kapag wala nang dumikit na malakit sa gilid nga ng toothpick, ay sigurado nga luto na po ang ating nilulutong puto. Timpla nga nito ay pang kumikit ang putong negosyo. Halina at tayo ay magluto ng special na puto. Happy cooking mga kasuki! Napakaganda ng tangkilikan ang mga produktong ito, nagkakaroon nga ng free tasting. Ang produktong ito ay mainam para sa mga negosyo na nagsisimula pa lamang. Lalo na nga't hindi pa masyadong kilala ang mga produktong inihahain. Para sa mga nag-uumpisa pa nga lang ay magkaroon nga ito sana ng free tasting. Kasi lumawak na nga at lumaki na nga ang ating negosyo. Napakasarap talaga, lalo na nga't nakakatulong tayo sa ating pamilya. Okay po, hanggang dito na lamang po. Salamat po.